Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ano ba ang ating topic nakaraan? Sino nakaalaala? May premyo. Bibigyan ko sa December. Sa December pa. Ang Sabado pa? Yung Sabado? Ay, nung Biyernes? No, Biyernes. Last week. Ano bang pinag-aralan natin? Ay, nakasulat ka. Magre-regalo sana ako ng ventilator. Eh. Ako nakalimutan ko lahat dahil kahapon. Pag inutom ako mabuti, wala. Hindi ka pwede kumain kasi hindi pwede. Sino nakaalaala? John 8:32. Ano ang sabi doon? Nakalimutan. Sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. The truth shall set you free. Diba? Alipin tayo. Saan tayo daw alipin? Yung binasa nyo, sunod. Yes. Sinunod-sunod natin yon. Alipin tayo sa kasalanan. Ngayon, ang tanong ko, alipin pa ba tayo? Hindi na. Amen, tama ang sagot, pero ipapaliwanag nyo, bakit hindi na? Paliwanag nyo. Hindi na tayo alipin. Hindi tayo. Pero hindi yan ang topic natin, ha? Dahil tayo ay pinagpala. Tama. Dahil Pero, kay Amra. hindi, ang tanong nga, bakit hindi na tayo alipin? Kasi ay meron tayong Panginoon. Amen. Si Kristo. Mayroon tayong Kristo. Hindi na tayo slave. Dahil, di ba, ang sabi doon sa pinag-aralan natin, si Abraham ay hindi alipin. Anak siya ng si Isaac, anak ng pangako. No? Ang alipin, yung anak ni Agar. Sino yon? Anak ni Agar? Ismael. So, si Ismael, anak ng alipin. Kaya, tayo dati, alipin tayo ng kasalanan. Kasi wala tayong Kristo. Diba? Maya-maya, pwede tayo makipag-away. Nachismis ka lang, away na yan. Diba? So, sa madaling salita, hindi na tayo alipin. So, ang pag-aralan po natin ngayon, Ate Lisa, pakibasa ang Galatia chapter 5, 1-5. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ang magsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Binabalaan ang lahat ng taong nagpapatuloy. Tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at mapalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. 5 lang, ha? Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Okay. Explain. Ano ang naintindihan mo dyan, Ate Lisa? Isa-isahin. Umpisan mo sa una. Huwag mong biglain. I-explain mo yung una. Pakibasa uli ang una para makita ko. Pinalaya? Ano? Pinalaya na tayo ni Kristo, kaya huwag na tayong magpaalipin pang muli. Okay. Diba? Ang tanong ko kanina, bakit nasabi nyo malaya? Nasagot siya ni Ate Ana. No? Ang sagot ni Ate Ana, dahil kay Kristo. Yung nandyan, tayo ngayon ay malaya na dahil kay Kristo. Diba? Dati, alipin tayo sa kasalanan. Diba? Itinanong ko ngayon, kayo ngayon ba ay alipin pa rin kayo? Sabi nyo, hindi na. Bakit? Dahil kay Kristo. Ayan, niliwanag. Malaya na tayo. Hindi na tayo slave. Hindi na tayo alipin. Nakukuha niyo ba ang ibig ko sabihin? O sige, anong talata yung binasa mong huli? Yung number 1. Number 1. O ang 1? Opo. Yung malaya na, di ba? 1. Sa 2, pakibasa ang 2. Isa-isa lang para maunawaan natin. Akong si Pablo ang magsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy
binabaliwala ninyo si Kristo. Tama na yan. Explain. Explain, number 2. Sabi ni Pablo, anong ibig sabihin yan? Sino ba ang anak ninyong lalaki na nagpatuli na? May anak ba kayong lalaki? Ha? Ako meron. Diba? Ano ang itsura nila pag maglakad? Ikaw, ikaw. Hawak yun. Nakapalda. Masakit na sasabi. Yes. At sasabihin pa ng kamatis. Okay. So, sabi ni Pablo, no? Hindi na dapat magpatuli pa. Alam niyo kung bakit? Saan ba yan nagpasimula yung circumcise sa English? Kasi pagtuli masyadong hindi magandang pakinggan. Circumcise sa English. Saan ba yan nagpasimula? Okay. Sa panahon ni Abraham. Basahin ninyo sa sa Genesis chapter 17. Genesis 17. 17. Ang Okay. pagpatuli palatandaan ng kasunduan. Ayan. Tuloy. Nang 99 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang lumis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makipagsikan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito ay nagpatira si Abram, sinabi pa sa kanya ng Diyos, Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abram. Pagkat ngayon ginawa kitang ama ng maraming bansa, pararamihin ko ang iyong lahi at katatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Kita mo, sandali. Pwede na. Ayun ang covenant nila. May usapan sila, no? Na dapat magpatuli sila. Alam niyo ba kung ilang taon na magpatuli si Abraham? Siyam na po siya. Kukulubot. Palakol lang gagamitin. Magayon. Magayot. Maganit. Maganit na kumbaga, bele ko niya. Mahirap nang ikratin daw. Pero ang utos noon, kung itutuloy-tuloy nyo, pagkapananganak ng bata, ikawalong, yan nandiyan, nabasa mo na, no? Ikawalong araw, dapat nang tuliin. Yan ang pagtutuli. Di ba paglilinis yan? Oh. May napansin ba kayo sa panahon noon nila Abraham na may binautismuhan? Panahon nila Abraham. Wala, di ba? O, sa panahon ni Noe, wala. O, ikasampung henerasyon. Galing kay Noe hanggang kay Abraham, ikasampung henerasyon, kaya 20 lahat. Di ba? Wala. Walang bininyagan. O. Saan lang nagpasimula ang baptism? Sa New Testament. O, pero, tingnan ninyo. Ngayon, ang tao, ang bata, di ba? Binyagan ka na ba? Yan ang tanong. Nakuha niyo ba? Pag natuli na, ang tanong, binyagan ka na ba? Kasi parang yan ang binyag noong panahon. Parang yan ang pinaka-binyag. Nakuha niyo po eh? Dahil binyagan ka na ba? Kasi, ay, hindi pa, supot pa. Ano yung baho niyan? So, di ba? So, yung pinakikita lang dito, paano naman yung babae? Sa ano, tainga. Magbutasan ng tainga. Tainga, para malagyan ng hilaw. Ay, pero hindi yun tuli. Tingnan pa, hindi nakalimutan ko. Yan ang sa akin Ha? ba, na matangka. Pag ano yata? Paano ang babae? Yun ang ano eh. Yun ang alam ko. Ang Yun alam ang ko ngayon, pero noon. meron pa palang isa. Ano pa? Ano ba yung pag nagkaka-mens na? Bata, yung Hindi. babae. Sirit? Babae? Hindi ako sangayon kay Ate Lisa yung butas dito. Yun ang naririnig. Wala sa Bible yun. Hanapin natin sa Bible ang butas dito. Ang gusto ko biblika lagi.
O, tingnan ninyo sa Deuteronomio chapter 30 verse 6. Okay. Pakibasa Ate Lisa, Deuteronomio chapter 30 verse 6. Baragunin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ang inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Sa gayon mabubuhay kayo ng matagal. Sa'yo, Ate Ana, ano ang sa'yo dyan? Ano ang pakasabi? Wala bang sinabing tutuliin? Wala. Ganun din. Ganon din. Okay, post Baragunin natin. niya at Ayan. The Lord your God will circumcise your hearts and the hearts of your descendants, so that you may love Him with all your heart and with all your soul and with. Okay, tama na. Ano ang pagkaintindi niyo ng circumcise? Ano ang isi-circumcise? Ang puso. Puso. Kasi kayo mga babae, puso ang nililinis. Kapati kami, kasama na kami dyan. Hindi na yung literal na yung circumcision sa batang lalaki. Ang sinay-circumcise, puso. Malinis na tayo sa madaling salita. Bakit tayo malinis na? Dahil kay Kristo, nilinis tayo. No? So, kasali na ang babae. Kanina, lalaki lang. si Abraham lang. No? Okay. Tuloy-tuloy mo yung binabasa mo. Sa'yo naman. Sa 6 Putol na. 5 to 10. Pakibasa 5 to 10. Kami umaasa na maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalagay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay, explain. Kahit yung huli, yung nasa mo, dapat pa ba daw tuliin? Hindi na po. Ah. Ang mahalaga po yung nananampalataya. Pananampalataya. At may Ano, pag-ibig. nakuha na. Kasi noong panahon talaga, kasi sa panahon ni Abraham, pag hindi ka tuli, titiwalag ka. Hindi ka kasama. Pag itiniwalag ka, impyerno ka. Nakuha niyo po eh. Pag impyerno ka. Kasi dapat magpatuli talaga sila. Kasi yan ang covenant ni Abraham kay Lord. Yan ang kanilang kasunduan. Covenant. Pero pinagpala siya, di ba? Yung binasa kanina, pinagpala siya. Yung sa 17. Dumami ang kanilang lahi. Pinagpala. Okay, so, ang mahalaga sa atin ngayon ay ang pananampalataya. Hindi yung literal. Kaya pag binasa, nandyan ba yung sa binasa mo yung hindi lang patuloy, kundi putuli na? Nandyan ba? Ate Lisa? Yung sa una ko, Oo. sa 1 to 5. 1 to 5. Hanapin mo dyan, Ate Ana, 5 to 10. Hanapin mo rin sa'yo, baka nasa iyo. 10 to 8, 15. Wala. Wala sa'yo, Ana. Wala. O, sige, ituloy mo lang. Ilang balik Verse na basa 7 mo? po. O, sige. 7. Sige. Maganda na sana ang inyong pagtakbo. Sino ang humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan? Hindi kayo hihikayati ng ganyan ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang sabi nga, napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon. At natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sino mang nanggugulo sa inyo. Okay. Kaya mahirap pala yung manggulo sa atin. Paparusahan ng Diyos. Ikaw naman, Ate Beth. Nakibet na tayo. 11. 11 to 15. Mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung iyo'y totoo, hindi na sana nila kinagagalit ang aking pangangaral.
tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. At ang mga nanggugulo sa inyo ay wag lamang Yan na, ang sabi ko. Sige, wag lamang patuloy kundi paputol na. kundi tuluyan na nilang putulan ang sarili nila. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Okay. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Oh, Kundi- anong ko na yan? ano Anong, po? hanggang 15 lang. Opo. Oh, sige, 30. Maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Number 15, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmanan parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Kita nyo? Kaya pinagbabawalan talaga yung tayo-tayo ang magkakagatan. No? Kaya nga ako, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, habang maaga pa, dapat nang pigilan. Dahil pag hinayaan niya, ang mangyayari, tayo-tayo ang magkakagulo. Kaya dapat ako lang talaga nasusunod. Isa lang. Pag lahat tayo nasusunod, gulo yan. No? Gulo yan. Ayan. Ayun. Ako lang talaga dapat. Okay, so, wag lang daw patuli. Kasi karamihan yan ang tinuturo ng mga Hudyo, mga Israelita. Circumcised dapat para ikaw ay malangit. Hindi na po. Mapupunta ka sa langit sa pananampalataya. No? Kaya ang sabi, binasa ni Ate Beth, oh, yung gusto sa inyong patuli, hindi lang tuli, putulin nyo na. Putulin ng sarili. Putulin nyo na. Kasi galit si Pablo sa ganyang sistema. Naligtas tayo sa pananampalataya, hindi sa circumcise, hindi sa binyag. Kaya kita mo yung binibinyagan tayo ngayon, baptism, hindi yan salvation. Utos lang yan ni Jesus para tayo ay maging kumpleto. Paglilinis din yan, nilinis na tayo. Oh, ritual lang po yung baptism. Pero hindi yan ang salvation. Hindi yan ang magliligtas sa atin. No, nakukuha ba? So, ang sabi, yung huli, maganda yung huli, sa 6, at saan ba gan? Kayo'y 11 to 15 ka ba? Yung Opo. 14. 11 to 15. 14 to 15, basahin mo, maganda yun. sapagkat ang buong kautusan Yan. ay nauwi sa isang pangungusap. Kita nyo, napakaganda. Di ba yan na lagi kong sermon sa inyo? Ang buong kautusan, hindi lang yan dyan mababasa sa Roma chapter 13 verse 10. Huwag nyo nang buksan. Ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap, pag-ibig. Kung may pag-ibig tayo sa Diyos, may pag-ibig tayo sa kapwa, may pag-ibig tayo sa ating sarili, that's it. Tapos na. Kaya lang, akala nyo madali? Madali bang mahalin ang Diyos? Madali ba yung sabi niya na ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas? Apat? Kaya ba natin gawin yan? Kaya ba natin gawin na sa... Pastor, minsan nagkakasala. Ha? Nagkakasala. Magkakasala? Minsan po. Mahina pa tayo talaga. Hindi ganun yan kadali. Hindi ganun kaya nga, lagi kayong may follow-up na Bible study para lalo kayong tumatag. Totoo po yan. Dahil yung karanasan nyo, karanasan din namin yan. Kaya lang, ang masasabi ko nga, ibang-iba kami, parang katulad kami ni Ate Lisa, huwag naman magmalaki si Ate Lisa. Ito, hindi ko na sinasama kasi matured na to sa Christian. Sa mga baguhan sinasabi ko, pagpaguhan ka talaga, very aggressive. Talagang nandun yung pagnanasang mo. Di ba, Ate Lenny? Nakuha natin yan, naranasan natin yan. Lahat ng oras, sa gawain, lahat ng gawain sa church. Di ba sinabi ko sa inyo, sa 7 araw, 6 ang gawain. Tigda 2 oras lang naman yan eh. Tigda 2 oras. Minsan ayaw pa namin maghiwa-hiwalay. Fellowship yan eh. Kwentuhan pa kami niyan. Siyempre, meron ding kain-kain. Kaya lalong masaya. So, ganun po. Yan, ginagawa nyo. Kayong dalawa. Hindi rin kayo nag-a-absent. No? Kaya lang ito si Ate Lisa, naiiba.
Ang gawain natin 9:30, alas 8 nandun na. Kaya aga kong naliligo eh. Nauunahan pa ako eh. Pagbaba ko, nandiyan ang pamilya. At kuha yun, Operation Andrew yun. Nagdadalas yan. Yun ang dinala niya si Mark sa yung anak niyang buntis, si Liza. Masayang-masaya na ako doon. Kasi mayroon akong nagiging trabaho, nakapagtatanim ako ng salita ng Diyos. Nakukuha ba? So, kung wala akong itinanim sa inyo, paano kayo bubunga? Paano kayo lalago? Sino ang nagpapalago? Hindi si Pastor. Umabol yun yung Basahin nyo. Kaya lang, tapos na, nagtatas na daw tayo. Basahin nyo, 1 Corinto chapter 3, verse 1 to 5 para malaman nyo kung sino ang nagpapalago. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Sige, tuloy. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong mga ang pag-iinitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at mamuhay ayon sa laman. Okay, sige. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi ba palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Okay, sige. Sino ba si Apollos at sino ba si Pablo? Kami nga'y lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. At ako ang nagtanim. Si Apollos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Okay, di ba liwanag? Hindi ako ha, kaya si Lord ang nagpapalago. No, kaya tayo ha, ang ganda ng warning na yan ha. O, tingnan nyo. Sa ating church, 2 ang pastor. Ang sabi diyan, huwag kayo kay Pablo, huwag kayo kay Apollos. Dito naman sa church natin, huwag kayo kay Pastor San Miguel, huwag kayo kay Pastor Jeff. Kasi pag kayo ganyan, nasa laman pa kayo, hindi kayo totoong Kristiyano. Makalaman pa, kasanlibutan pa. So kami, mahalaga kami dahil kami ang nagtatanim, kami ang nagdidilig, di ba? Pag Miyerkules yan, nagba-Bible study. Pag Biyernes, ako naman. Sa church, nag-i-speaker siya. Speaker din ako. Diba? Babalik ko na naman sa Hebreo 12:2. Anong sinasabi sa Hebreo 12:2? Ituon natin ang ating paningin kay Hesukristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya at nagpapasakdal nito. Okay. Ano ang sabing ituon? Siya lang ang titingnan. Tinuro ko na yan. Christ-centered. Huwag kayong pastor-centered. Kasi, ay, gusto ko lang kay Pastor Edgar. Dahil matagal na, nauna yan sa kay Pastor Jeff. Mali. Dapat, gusto nyo si Pastor Jeff, gusto nyo ako. Fair. Ganon dapat. Kasi, ang itinuturo ni Pastor Jeff, salita ng Diyos din eh. Yung titignan nyo, yung salita ng Diyos. Huwag pa ba natin? Huwag yung, kasi matagal na si San Miguel eh. Huwag yun. Huwag yung ganon. Oh, so, kasi pag ganun daw tayo, makasanlibutan pa, nasa laman pa. At ang mahalaga, tingnan nyo, mahalaga rin kami nagtatanim. Mahalaga rin yung nagdidilig, di ba? Kayo, dinidilig kayo ni Mrs. Di ba? Dinidilig kayo ni Mrs. Tinuturuan pa kayo. Mahalaga yan, pero subalit ang higit na mahalaga, ang nagpapatubo at nagpapalago, walang iba ang Diyos. Kaya pag hindi kayo lumago, hindi kayo pinalago ni Lord. Kaya kahit anong turo ko sa inyo, kung ayaw ni Lord,
Wala. Paano kayo lalago? Paano kayo mamumunga? Kasi pag lumago, kasunod yan, mamumunga na. Ibig sabihin ng namunga, may naakay na kayo. Katulad ni Ate Leni. Ang dami ng inakay. Inakay. Nawala lahat. Di naman. Di naman nawala. Okay. Mayroon naman natira. Ganun talaga eh. No? Pag hindi atin, Ang nakakay lang naman ni Christy, pamilya niya. yes. Kaya ako Tama. ibang tao ang nakakay ko. Ito iba-iba. Lalo na si Kuya Joel. Kay dito. Nag-uusap ko rin talaga. Hindi ko Ba't si kaya- ano, si Tikomi, di ba nandyan? Ba't hindi nagsisimba? Hindi nagbabayo. Yung mata niya, tsaka aampang-ampang. Ah, hindi niya nakaya. Humina na. Kinakausap ko. Tsaka hindi, may problema sila yung mga anak niya dito. Kasi may anak siya sa ibang bansa eh. Iba ang ama doon. Yung dito, iba rin ang ama. Dalawa. Okay. Iba. So, pag-aralan na natin, si Ate Lini naman ang pakinggan natin. Ate Lini. 16 to 20. Kung sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi sa pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng mga laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya natipigilan kayo ng paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikipatid, kamalayan, at kalaswaan, pagsamba-samba sa Diyos-Diyosan, pangkukulan, pagkatapos, pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkampi-kampi, at pagkabahang-bahagi. Yun, Pastor. Tapos na. Okay. Paki-explain ano ang naintindihan mo, Ate Leni? Kaya dito, nung nakilala natin ang Panginoon, alam natin na yung mga gawa na masama, kalimutan natin yan. Ang dapat nating gawin, yung tayo magkampi-kampi sa ikabubuti ng bawat isa. Wala na yung awayan, wala na yung pagkakagalit, wala na yung mga kasakinan, wala na yung pagkabahagi, pagkaingit. Sapagkat yung mga bagay na yan, hindi nakakalugod sa Panginoon. Dahil mula na ating tinanggap siya, dapat naging malaya na tayo sa mga bagay na ito. Okay, so salamat Ate Leni. Ang gusto ko dyan yung 18. Ang sabi sa 18, i-explain natin, kung nasa inyo na ang Espiritu ni Kristo, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Ano ba yung kautusan? Salat. Ano yung kautusan? Pakibanggit nga, kahit isa o dalawa, 10 utos, kautusan yun. Pagmakit siya. Yan, ano pa? Bigyan mo yung kapwa dahil hindi mo sa iyo sarili. Yeah, kumpleto na. Yan sinabi ni Ate Lady. Yan ang kumpleto. Bigyan mo ang Diyos, bigyan mo ang kapwa mo na kagaya ng pag-ibig mo sa nasunod mo na ang kautusan. Kaya di ba, nauuwi na lamang sa isang pangungusap ang kautusan, pag-ibig. Kaya tinodo na ni Ate Leni. Sinabi na lahat. Kasama doon ang sarili natin. Kaya nga nagpapagamot si Ate Leni. Nagpa-check up dahil kung ano ang makitang mali sa kanya, huwag kang matakot po sa operasyon. Marami nagsasabi, sabi-sabi lang yan. Kapag matanda na, hindi na dapat operahin. Mali po yan. Susunod pa rin tayo sa doktor. Huwag sa sabi-sabi. Ha? Kasi yung sabi-sabi, wala yan sa katotohanan. Ang doktor, galing sa Diyos. Ang doktor, ang knowledge ng doktor, ang kaalaman ng doktor, at knowledge ng doktor, wisdom ng doktor, galing sa Diyos. Kaya huwag po tayong maniniwala sa sabi-sabi na pag matanda na, hindi na kailangan ng operasyon. Para bang sinabing, mamatay ka na lang. Nakantay ka na lang ng araw. Parang ganon. Eh, sayang naman ang pera. Hindi, Ate Leni. Ako'y nagpunta dito. Ako'y nagpunta dito ko ng Jopay. Sinalubong ako ng mga mahadera yan. Naku, si Jamie Ika ay, ano, ganun.
sabi, kasama si Jopay na dalahira. Eh, huwag ka magpapa-opera. Huwag ka magpapa-laser. Uminom ka ng ganun, ganito. Ano na, Nakatami sinasabi, sige na ako, dyan ako, salamat sa inyo. herba. Nasira, gusto sirain yung aking... Paniniwala. Nauna pa sila sa mangyayari. Ayun naman si Jopay, oo nga. Ah, Oo kanya, nga lang, oo nga. parang dinidemonyo ka na. Oo. Dinidemonyo si Ate Lini. Marami ko na, hindi ko pa mga kakilala yun. Pero ako kilala nila. Sige, ay, oo, sige, salamat ka ako sa inyo, uuwi na ako. Okay, so salamat ha. Ang ating pinag-aralan, hindi na tayo alipin. Dati alipin sa kasalanan, ngayon ay malaya na. Sino ang nagpalaya? Pinalaya tayo ni Kristo. No? Okay, so ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap. Pag-ibig ka sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, ang buong kautusan na sunod mo na. Ang gusto kasi ni Jesus, huwag tayong mahirapan. Si Lord lahat ang may gawa niyan para sa atin. Diba? Sabi niya sa Mateo chapter 5 verse 17 and 18, hindi ako bumaba dito sa lupa para pawalang bisa ang kautusan, kundi ito ay aking tuparin. At kapag ito na ay natupad ko na, mawawala ng unti-unti ang bisa ng kautusan hanggang sa mabura na yan. Nakuha niyo? So, ang kautusan, ang gumawa, si Kristo. Ngayon, naniwala tayo kay Kristo, nakuha natin yung credit. Nakasunod na tayo sa kautusan dahil kay Kristo. Nakukuha niyo ba? Yan ang lagi kong sinasabi. Si Kristo ang gumawa ng kautusan dahil alam ni Kristo, isa man sa atin, walang nakasunod. Mababasa yan sa John chapter 9 verse 17. Kung hindi ako nagkamali. Mamaya tingnan nyo yan. 9:17. John 9:17. Matagal nang ibinigay sa inyo ang kautusan, subalit ni isa sa inyo walang nakasunod. Sabi yan sa Israelita. Sana hindi ako nagkamali, 9:17. Okay. So, sige, pakisabasa nga, Kaya 9:17. tinanong nilang muli ang dating bulag. At ikaw, Hindi yan. yung 7:19. 7:19, 9:7:19. Oo. Hindi 9. Chapter 7, verse 19. 19. Chapter 7, Hindi verse... ba't binigay sa inyo? Yan! Ni 7:19 pala. Moises ang kautusan, bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutay dito? Ah. Bakit nais niyo akong patayin? Oh, tama na. Ano daw? Ibinigay ang kautusan. Nasunod ba? May nakasunod? Wala. Walang taong nakasunod. Pero si Kristo na nagkatawang tao, siya lang ang nakasunod. Dahil siya ang nakasunod, manampalataya ka sa Kanya, nasunod mo na rin. Credit. Nakukuha niyo ba yung ibig sabihin ng credit? Siya ang gumawa para sa atin. Dahil alam ni Lord na hindi natin kaya. Maya-maya nagsisinungaling tayo. Di ba? Makita lang yung Bombay. Wala po dito, pero nandyan lang sa ilalim ng table. Wala si Lenny, ito Diba? lang pala. Di ba? Nagtatago ka kini. Maya-maya. Gusto pag nagsasermon kayo, sasabi, ayan, si Ate Lene, gusto niya sa edad na ganyan. Gusto ko. Dapat kasi Ikaw ang paniwalaan. simbolo kasi. What is spirit nga? Dapat tayo ang model. Model. Tapos pagka ano na sabihin, ayan ka, huwag kayong aalingan kay Ate Lene sa pera, sabi, Sinabi ko ba yun? Pag may kailangan. sinasabi yun. Sorry na. Hindi naman ako mayaman pera. Okay. Yun nasasabi ko. Pag kailangan nyo ng pera, Ito Lenny kayo lumapit. maraming pera. Ayoko na. Okay. So, dahil ay oras na, 2 minuto. So, si Ate Lene ang closing prayer kasi. Ate Lene, Sige ho. 2 minuto pa. Maraming salamat po sa oras na ito. Salamat kami po. Kasama namin mo. Lagi ko kami tinuturuan kung paano kami magkaharap dahil ang gusto mo. Maraming salamat po sa ating kapatira na ito.
patuloy mo kong pagpalain si Risa, pagkamat siya inihanap buhay, pero talagang nabibigay si Roger, si Ana, si Beth, ano man po ang karamdaman ni Beth. Inaakin po namin na pinagaling mo na ako niya. Amen. Lalo na po Panginoon, sa hapon. Maging maganda po ang resulta ng aking mga laboratory sa mga naging Panginoon ko. In Jesus' name. Yan, Panginoon ko. Maraming salamat po sa pagsama mo sa akin. Lagi yung patunan. Nag-aaral na yun sa salita. Nagkasama ka po sa iyo. Kapuro para sa mga anak. Amen. Okay. Salamat.